Magandang araw sa iyo, Sir Eric. Ako po si Kaloy at nais kong ibahagi ang isang kwento na hinding-hindi ko malilimutan. Naganap ito noong taong 1989 sa isang liblib na baryo sa bahagi ng Visayas. Noon ay simple lang ang buhay ko. Ako ay nagtitinda ng pandesal tuwing madaling araw. Naglalako sa kalsada gamit ang bisikletang may maliit na basket sa harap. Sa bawat umaga, nakasanayan na ng mga taga-baryo ang tunog ng kampanilya ko habang binabaybay ko ang madilim na kalsada bago pa sumikat ang araw. Tahimik at payapa ang baryo tuwing madaling araw. Ang simoy ng hangin ay malamig at ang kalsada ay madilim maliban sa iilang poste ng ilaw na malayo ang pagitan. Sanay na ako sa katahimikan ngunit paminsan-minsan ay may mga ingay na nagmumula sa kakahuyan. Mga kaluskos, mga iyak ng ibon o tila mahihinang yabag. Hindi ko yon pinapansin dahil alam kong bahagi na yon ng buhay sa baryo. Ngunit isang gabi, habang ako'y naghahanda ng pandesal sa maliit kong pugon, may kakaibang lamig na bumalot sa paligid. Hindi ko yon pinansin at nagpatuloy lang sa pagluluto. Nang matapos, isinakay ko ang basket sa bisikleta at nagsimulang maglako. Habang tinatahak ko ang makipot na daan, napansin kong parang mas tahimik kaysa karaniwan ng paligid. Wala man lang ingay ng kuliglig. Wala ring huni ng mga ibon. Pagdating ko sa isang bahagi ng kalsada malapit sa kakahuyan, bigla kong naramdaman na may nakatingin sa akin. Ang balahibo ko'y tumayo at ang aking dibdib ay biglang bumigat. Pinilit kong hindi tumigil sa pagpedal. Ngunit sa gilid ng aking mata nakita ko ang isang anino na nakasunod. Ang kanyang katawan ay payat. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim at ang kanyang dila ay mahaba. Doon ko naintindihan na hindi ordinaryong tao ang sumusunod sa akin. Isa itong aswang. Mabilis akong nagpedal palayo, ngunit ramdam kong sinusundan pa rin ako. Ang bawat huni ng hangin at bawat kaluskos ay nagiging mas malakas. Pagdating ko sa mismong baryo, saka lamang nawala ang presensya. Ngunit mula noon, nagsimula na ang sunod-sunod na pangyayari na nagbago sa buhay ko. Kinagabihan may balita kaming natanggap. Isang bata ang biglang nagkasakit at hindi na nagising. Ang kanyang katawan ay tila natuyo at ang dugo niya ay parang nawala. Nabalot ng takot ang buong baryo. Ang matatanda ay nagsabi na bumalik na naman ang mga aswang sa aming lugar. Doon nagsimula ang bagong gampanin ko. Sa umaga ako'y simpleng tendero ng pandesal, ngunit sa gabi, naging bantay ako ng baryo laban sa mga aswang. Hindi ko yun pinili, ngunit dala ng pangyayari at takot na may susunod pang mabiktima. Napilitan akong kumilos. May 3 pang pangunahing tao na naging kasama ko sa laban. Una si Mang Isko, isang matandang mangingisda na marunong sa mga orasyon at nakakaalam ng mga pamahiin laban sa aswang. Pangalawa si Ben, isang magsasakang matibay ang katawan at palaging may dalang bolo. At pangatlo si Lando, isang binatang sanay sa gubat at mabilis kumilos. Sila ang naging kasama ko tuwing gabi, habang ako naman ang laging unang nakakaramdam kung may kakaibang presensya. Nagsimula ang gabi-gabing pagbabantay. Tahimik kaming nag-iikot sa baryo, dala ang mga lampara, asin, bawang at matutulis na kahoy. Sa una parang wala namang kakaiba, ngunit habang lumilipas ang mga gabi, mas lalo naming naramdaman ang presensya ng mga nilalang. Sa bawat sulok ng kakahuyan may aninong sumusunod. Sa bawat bubong ng bahay may kaluskos ng mga paa. Ang mga aso sa baryo ay sabay-sabayang tahol tuwing hating gabi. Lahat nakatingin sa iisang direksyon at sa bawat umaga, laging may isang tao na magkakasakit ng biglaan. Alam naming hindi na ito simpleng kwento lamang. Totoo ang mga aswang sa aming baryo at kailangang may gumawa ng paraan bago pa tuluyang may masawi na naman. Sir Eric, matapos ang unang gabi ng aming pagbabantay,
Mas lalo kong naramdaman na hindi na ito karaniwang pangyayari. Sa bawat paglalako ko ng pandesal kinabukasan, ramdam ko ang bigat ng mga matang nakamasid mula sa malayo. Ang mga tao sa baryo'y nakatingin sa akin na para bang umaasa sila na ako ang makakapagpigil sa mga nangyayari. Hindi ko alam kung bakit ako ang tinitignan nila. Marahil dahil ako ang unang nakaramdam at nakakita sa nilalang na yon. Si Mang Isko ang palaging nagpapaalala sa amin. Aniya, hindi dapat basta-basta lumalapit sa madidilim na bahagi ng baryo at kailangan laging may dalang asin o bawang. Sinasabi niyang mabigat ang gabi tuwing kabilugan ng buwan at yun ang madalas na panahon ng pamiminsala ng mga aswang. Sa bawat paglalako ko ng pandesal sa umaga, nakikita ko ang mga bakas ng takot sa mukha ng mga tao. May mga bata na hindi na pinapalabas ng kanilang mga magulang. Ang mga buntis laging may nakasabit na bawang o palaspas sa pintuan. At ang mga matatanda laging nagbabantay sa bintana. Nakikinig kung may kakaibang ingay sa labas. Dumating ang ikatlong gabi ng pagbabantay namin ni Mang Isko, Ben at Lando. Tahimik ang baryo, ngunit sa kalagitnaan ng gabi, biglang tumahulang mga aso ng sabay-sabay. Ang kanilang mga matay nakatutok sa isang direksyon, sa may kakahuyan sa hilagang bahagi ng baryo. Dahan-dahan naming tinahak ang daan papunta doon. Ang liwanag ng lampara ay mahina ngunit sapat para makita namin ang mga bakas ng paa sa lupa. Ang mga yapak ay mahahaba at halatang hindi normal. May mga kuko itong nakabaon sa lupa na para bang hindi paa ng tao. Habang sinusundan namin ang mga bakas, naramdaman kong bumigat ang hangin. Ang paligid ay tila huminto. Wala ni isang ingay mula sa kuliglig o ibon. Doon ko naramdaman ang malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Agad kong binuksan ang maliit na bote ng langis na bigay ng Mang Isko at pinahid sa aking kamay. Mula sa mayabong na puno ng mangga, may isang aninong gumalaw. Ang kanyang katawan ay payat, ang mga matay pulang-pula at ang kanyang bibig ay nakanganga na parang sabik na sabik. Ang kanyang mga kuko'y mahahaba at kumikislap sa ilalim ng liwanag ng lampara. Hindi ito ordinaryong tao kundi isang ang aswang. Si Ben na agad kumilos. Itinaas ang kanyang bolo habang si Lando naman ay naglatag ng asin sa paligid. Si Mang Isko ang nagsimulang magdasal ng orasyon. Ako na may nanatiling nakamasid. Hawak ang aking kahoy na tinapalan ng matulis na bakal. Bigla itong sumugod. Ang bilis ng kanyang galaw ay hindi maihahambing sa tao. Sa isang iglap nasa harapan na namin siya. Tumalon ito papunta kay Ben ngunit na itaboy ng asin na inilagay ni Lando. Sumirit ang isang matinis na sigaw mula sa nilalang. Para bang nasusunog ang kanyang balat. Agad itong umatras at umakyat sa puno. Ang kanyang anyo'y nagbago. Ang kanyang mga pakpak ay lumabas mula sa likod. Isa itong aswang na kayang lumipad. Nakita ko ang kanyang mahaba at matulis na dila na tila handa ng sumunggab. Ngunit hindi yun ang huling pagkakataon na nakita namin siya. Sa halip na umatake ng tuluyan, tumigil ito saglit. Nakatingin sa amin na para bang nagbabadya. Pagkatapos ay mabilis itong lumipad papunta sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Naiwan kaming hingal ngunit alam naming hindi pa yun tapos. Mula noon nagsimula na ang gabi-gabing pagsubok. Ang bawat gabi may kasamang kaba at ang bawat ingay mula sa dilim ay nagdadala ng takot na baka yun na ang oras ng pag-atake. Ngunit isa ang malinaw sa akin, Sir Eric. Simula noong gabing yun, alam kong hindi na ako basta tindero lang ng pandesal. Ako na rin ang naging tagapagtanggol ng baryo, laban sa mga nilalang na nais sumira ng aming katahimikan. Kinabukasan matapos ang gabi ng pagharap namin sa aswang, ramdam ko ang mabigat na takot ng mga tao sa baryo. Ang ilan ay hindi na lumalabas ng bahay kapag sumapit ang gabi. Ang mga buntis lalo na ay halos hindi na natutulog sa takot na baka sila na ang punteriya. Sa bawat paglalako ko ng pandesal, hindi iisang beses na may lumapit sa akin at nagsasabing mag-iingat ako. Para bang sa akin na rin nakasalalay ang pagligtas nila. Nang sumapit ang gabi, nagtipon kami ulit ni Mang Isko, Ben at Lando.
Mahigpit naming binantayan ang paligid ngunit mas lalo kaming kinabahan nang makita naming walang tahulang mga aso. Karaniwang sinyalis yun na may kakaibang nangyayari. Dahil kung minsan ang mga hayop ay nananahimik kapag may nilalang na mas malakas sa kanila ang nasa paligid. Habang nakabantay kami sa gitna ng baryo, nakarinig kami ng kaluskos mula sa direksyon ng bahay ni Aling Minda. Isang buntis na halos 9 na buwan na ang tiyan. Agad kaming kumilos at nagtungo doon. Sa paglapit namin, narinig namin ang iyak ng sanggol pero hindi pa siya nanganak. Ang tunog ng iyak ay nanggagaling sa bubungan. Pagtingala namin doon ko nakita ang nakakatindig balahibong tanawin. May isang nilalang na nakadapa sa bubong. Nakalawit ang mahabang dila na tila humahaplos papunta sa bintana ng silid ni Aling Minda. Ang dila ay tila may buhay. Gumagalaw at pumupulupot na parang ahas. Agad kaming kumilos. Si Ben ay humampas ng palakol sa bubong upang tablahin ang nilalang, habang si Lando ay nagbuhos ng asin sa paligid ng bahay. Si Mang Isko na may nagsaboy ng langis sa hangin at nagsimula ng kanyang orasyon. Ako na may pumasok sa loob ng bahay upang tiyaking ligtas si Aling Minda. Habang nakatayo ako sa tabi ng kanyang silid, ramdam ko ang matinding kaba. Nakita ko mismo ang dila ng nilalang na dumikit sa bintana. Nagpipilit na makapasok ngunit nang buksan ko ang bote ng langis at ipinahid ko yon sa kahoy, biglang umatras ang dila na parabang napaso. Sa labas narinig ko ang malakas na hiyaw. Ang nilalang ay tumalon mula sa bubong at mabilis na naglaho sa dilim. Naiwan ang mga bakas ng kanyang matatalim na kuko sa yero, tanda ng kanyang presensya. Akala namin tapos na ngunit hindi pala yun ang huli. Nang gabing yun 3 bahay ang tinangkang pasukin. Ang lahat ng yun ay may buntis na naninirahan. Parang may hinahanap sila at tiyak ko hindi lang isa ang aswang na gumagala. Simula noon doble ang bantay namin. Pero kasabay nun, doble rin ang kaba ng mga tao. May mga nagsisimula ng mag-impake at planong lumikas sa ibang baryo. Ngunit ako, si Mang Isko, Ben at Lando ay nanatili. Alam naming hindi kami pwedeng tumakbo. Kung iiwanan namin ang baryo, mas lalo silang magiging biktima. Habang naglalako ako ng pandesal kinabukasan, may napansin ako. May ilang estranghero na dumating sa baryo. Ang kanilang mga matay malalim ang titig at ang balat nila'y tila maputla. Parang may kung anong mali sa kanila. Ngunit nagkunwari silang mga naglalakbay at naghahanap ng matutuluyan. Hindi na ako nagpalusot pa sa aking isipan. Sir Eric, pakiramdam ko ang mga dumating na yon ay hindi ordinaryong tao. Isa sila sa mga nilalang na bumabalik tuwing gabi. Sir Eric, matapos dumating ang mga estranghero sa aming baryo, nagsimula ng lumala ang takot ng mga tao. Hindi sila tahasang pinaghihinalaan ng mga taga rito, ngunit ramdam ko na may kakaiba sa kanilang kilos. Hindi sila nakikihalubilo at kung lumalabas man sila, yon ay tuwing hating gabi lamang. Madalas ay bigla silang naglalaho sa dilim at sa tuwing susubukan kong sundan, wala akong bakas na makikita. Noong sumunod na gabi, nagbantay kami ulit ni Mang Isko, Ben at Lando. Ang buong baryo ay tahimik, ngunit pagsapit ng kalagitnaan ng gabi, may narinig kaming sigaw mula sa dulo ng baryo. Tumakbo kami agad at nadatna ng isang pamilya na nagsisigawan sa loob ng kanilang bahay. Nang pumasok kami, nadatnan namin si Mang Berto ay nakahandusay. Walang malay, habang ang kanyang asawa'y nanginginig sa takot. Ang sabi niya, may nilalang daw na biglang sumulpot sa bintana at pilit na pinapasok ang kanilang bahay. Nang suriin namin ang paligid, nakita naming may mga bakas ng kuko sa dingding na parabang sinusubukang kamutin hanggang sa mabutas. Ang kakaiba, ang direksyong tinahak ng bakas ay papunta mismo sa kinaroroonan ng mga estrangherong dumating. Ilang araw pa lang ang nakakalipas. Kinabukasan, sinubukan kong alamin kung sino talaga sila. Pumunta ako sa kubo kung saan sila tumutuloy. Wala akong nadatnan. Walang gamit. Walang bakas ng mga damit o pagkain. Para bang hindi sila naninirahan doon. Ang tanging naiwan ay ilang hibla ng buhok na kulay puti at isang piraso ng tela na may bahid ng dugo. Nang gabing yon,
Nagpasya kaming maglatag ng mas maigting na pagbabantay. Si Mang Isko ay nagdala ng mas maraming langis at asin. Si Ben ay may bitbit na palakol. Si Lando naman ay nagdala ng sibat na may matalim na bakal sa dulo. Ako na may hawak na kahoy na binudburan ng asin at bawang. Habang nagbabantay kami, naramdaman kong may malamig na hangin na dumampi sa aking balat. Ang paligid ay biglang natahimik. Ang mga kuliglig ay huminto. At ang mga aso'y tahimik na tila natakot. Doon namin nakita ang anino na papalapit mula sa kakahuyan. Ang hugis ng katawan ay tao, ngunit ang galaw ay hindi pangkaraniwan. Mabilis, pabigla-bigla at tila lumulutang. Lumabas mula sa dilim ang isa sa mga estranghero. Ang kanyang balat ay maputlang maputla at ang kanyang mga mata ay pula. Ang kanyang bibig ay nakanganga. At kita ko ang mahahabang ngipin na tila handang sumunggab. Hindi na siya nagkunwaring tao. Isa siya sa mga aswang na matagal nang nagpapanggap. Bigla siyang sumugod ngunit nakahanda kami. Si Lando ang unang humarang gamit ang sibat. Napaatras ang nilalang ng tamaan ng asin ng kanyang balat. Nag-iwan yun ng peklat na parang paso ngunit hindi siya nag-iisa. Mula sa likod ng kakahuyan, dalawa pang nilalang ang lumabas. Parehong may mahabang kuko at pulang mga mata. Sir Eric, doon ko unang naranasan ang tunay na laban. Hindi na ito basta pagtaboy lang. Isa itong gabi ng pagtutuos. Ang bawat isa sa amin ay lumaban gamit ang lahat ng kaya naming gamit. Si Ben ay nakipagbasagan ng lakas gamit ang palakol. Si Lando'y paulit-ulit na tumutusok gamit ang sibat at si Mang Isko ay hindi tumitigil sa orasyon at pagbuhos ng langis. Ako na may pinilit kong itaboy ang isa sa kanila gamit ang kahoy na may bawang at asin. Ngunit kahit pa umatras sila, ramdam kong hindi yun ang katapusan. Hindi sila tuluyang natalo at sa huling sandali bago sila naglaho sa dilim, narinig ko ang kanilang malalalim na huni. Isang tunog na parang panunumpa na babalik sila para gumanti. At mula sa gabing yun, alam naming hindi lang iisang aswang ang kalabang namin. Isa silang pangkat at ang kanilang pakay ay ang mga bagong buhay na isisilang sa aming baryo. Sir Eric, matapos ang gabing yun na hinarap namin ang tatlong aswang na nagkunwaring estranghero, mas lalo kaming nabahala. Hindi lang pala iisa o dalawa ang gumagala sa aming baryo. Isa pala itong grupo na may malinaw na pakay ang mga buntis at ang mga sanggol na isisilang. Kinabukasan halos wala ng tao sa lansangan. Ang mga pintuan ng bawat bahay ay sarado at ang mga bintana ay tinakpan ng makakapal na kahoy. Ang iba ay naglalagay ng krus sa pinto at ang ilan na may nakasabit na bawang at palaspas. Ang takot ay ramdam na ramdam sa hangin. Ako mismo kahit na araw pakiramdam ko'y may mga matang nakamasid sa akin habang naglalako ng pandesal. Hindi nagtagal may kumalat na balita. Si Aling Perla, isang matanda sa kabilang baryo, ay natagpuan sa gilid ng ilog. Wala na siyang buhay at ang kanyang katawan ay halos walang dugo. Ang kanyang balat ay maputla at tuyong-tuyo. Ang mga taga rito'y naniniwala na pinesti siya ng mga aswang. Ang nakakatindig balahibo pa, natagpuan daw siyang nakahubad ng tiyan na parang may hinahanap sa loob ng kanyang katawan. Pagkarinig namin nito, agad kaming nagtipon ni Mang Isko, Ben at Lando. Alam naming hindi na sapat ang pagbabantay lang tuwing gabi. Kailangan naming tukuyin kung saan nagtatago ang mga nilalang na ito bago pa sila muling mangbiktima. Nang sumapit ang gabi, mas mahigpit na ang aming pagbabantay. Ngunit hindi na lang sa dilim sila nagpapakita. Bandang hapon bago tuluyang lumubog ang araw, may batang nakita sa bukid na nakahandusay. Ang sabi ng kanyang mga magulang, iniwan lang nila itong naglalaro saglit. Ngunit nang balikan nila, ang liig ng bata ay puno ng marka na parang kagat. Buti na lang at humihinga pa siya. Doon namin napatunayan na hindi na sila naghihintay ng gabi para umatake. Habang nag-iikot kami, may mga pagkakataon na nakakarinig kami ng kakaibang sigaw mula sa kagubatan. Minsan parang iyak ng sanggol. Minsan naman ay halakhak ng matanda. Ngunit alam naman naming panlilin lang yon. Gamit ng mga aswang para makalapit ang mga tao at maging biktima.
Isang gabi nagdesisyon kaming sundan ng mga bakas mula sa ilog hanggang sa paanan ng bundok. Ang daan ay masukal, puno ng damo at kawayan. Habang tumatagos kami sa kakahuyan, naamoy ko ang matapang na amoy ng bulok na karne. Doon namin nakita ang mga bakas ng paa. Mahahaba, matatalimang marka ng kuko at halatang hindi pangkaraniwan. Humantong kami sa isang kuweba, mula sa loob ay lumalabas ang malamig na hangin at ang amoy ng dugo. Alam naming yun ang pinagtataguan nila, ngunit wala kaming lakas ng loob na pumasok agad. Kailangan naming maghanda ng mas matibay na proteksyon bago namin pasukin ang kanilang lungga. Pagbalik namin sa baryo, lalo pang nag-igting ang takot ng mga tao. Ang mga batay umiiyak sa gabi. Ang mga matatanda na may nagdarasal ng rosaryo. At ako, Sir Eric, bilang isang simpleng tindero ng pandesal, hindi ko lubos maisip kung paano napunta sa akin ang responsibilidad na ito. Ngunit sa bawat buntis at batang nakikita ko, alam kong hindi ako pwedeng umatras. Sir Eric, matapos naming matuklasan ang kuweba na pinagtataguan ng mga aswang, nagpasya kami ni Namang Isko, Ben at Lando na maghanda bago tuluyang harapin ang panganib. Hindi pwedeng basta-basta lang kaming susugod. Alam naming hindi iilan ang nasa loob nun at ang kanilang lakas ay higit pa sa karaniwan. Nag-ipon kami ng asin, bawang at langis. Gumawa rin kami ng sibat na may dulo ng bakal. At nilagyan yun ng laway ng kalamansi na ayon kay Mang Isko ay nakakasunog ng balat ng mga nilalang. Ako naman bilang karaniwang tindero, nagdala ng ilang tinapay na nilagyan ng diniktik na bawang. Hindi ito sandata, pero sa isip ko'y baka makatulong kapag bigla kaming inatake at wala na kaming mahugot na proteksyon. Ngunit nang sumapit ang gabi, tahimik kaming nagtungo sa direksyon ng kuweba. Ang daan ay madilim at tanging lampara lamang ang aming ilaw. Ang mga kuliglig ay hindi maingay at ang mga puno'y tila nakatingin sa amin habang naglalakad. Habang papalapit kami, mas lalo kong naamoy ang mabahong amoy ng bulok na karne at dugo. Ang hangin sa paligid ay mabigat, para bang pinipigilan ng bawat hininga. Pagsilip namin sa bungad ng kuweba, naroon ang ilang kalansay ng hayop at pati na rin ng tao. Ang iba'y may sugat ng pagkakakalmot at ang ilan na may buto na lamang natuyot na tuyo. Doon palang ramdam ko na ang bigat ng lugar na yon. Pumasok kami ng dahan-dahan. Ang loob ng kuweba ay madilim at basa. May mga patak ng tubig mula sa kisame. Ang sahig ay may halong dugo at putik. Habang naglalakad kami, naririnig namin ang malalim na huni na hindi sigurado kung halakhak, iyak o ungol. Sa mas malalim na bahagi ng kuweba, doon namin sila nakita. 3 nilalang ang nakaupo. Nakayuko sa harap ng isang buntis na nakagapos. Ang kanyang tiyan ay gumagalaw at ang mga nilalang ay tila nag-aabang. Ang kanilang mga matay nagliliyab sa pula at ang kanilang mga kuko'y kumikislap sa liwanag ng aming lampara. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik. Si Ben ay unang sumugod gamit ang kanyang palakol habang si Lando ay nagtapon ng asin. Si Mang Isko ay nagbuhos ng langis at nagsimulang mag-orasyon. Ako naman ay humawak ng sibat at agad na tinusok ang isa sa mga nilalang. Sumirit ang malakas na sigaw at ang kanilang balat ay parang natutunaw. Ngunit hindi ganoon kadali. Habang pinipilit naming iligtas ang buntis, biglang may dumating pa mula sa pinakaloob ng kuweba. 1, 2 hanggang 3 na nilalang ang naglabasan. Ang kanilang anyo'y halos tao pa rin, ngunit mas mahaba ang kanilang mga braso at mas matalim ang mga ngipin. Ang kanilang mga matay sabay-sabay na nagliliyab sa dilim. Nagkaroon ng matinding sagupaan sa loob ng kuweba. Ang sigaw at ungol ng mga aswang ay umaalingaw-ngaw, kasabay ng ingay ng aming mga sandata. Ang buntis ay nagpipilit na makawala at ako'y mabilis na lumapit upang putulin ang tali sa kanyang kamay. Halos hindi ko na inisip ang aking sarili. Ang tanging nasa isip ko ay mailigtas siya. Sa gitna ng laban, napansin ko na hindi lahat ng aswang ay lumalapit. Ang ilan ay nananatili lamang sa madilim na bahagi. Nakamasid, parang may hinihintay. Doon ko naisip na baka may mas malakas pa sa kanila. Isang pinuno na hindi pa nagpapakita.
Nang tuluyan naming mabitawan ng buntis at mailabas sa bungad ng kuweba, nagpasya kaming umatras muna. Hindi pa yon ang huling laban, ngunit alam namin kung tatagal pa kami baka hindi na kami makalabas ng buhay. Pagbalik namin sa baryo, ang mga tao'y nagtipon. Nang makita nilang ligtas ang buntis, nagkaroon sila ng kaunting pag-asa. Ngunit ako, Sir Eric, sa loob-loob ko, alam kong mas matindi pa ang susunod. Dahil hindi pa namin nahaharap ang pinakaugat ng kasamaan sa kuwebang yon. Akala namin ay nabawasan kahit papaano ang bigat sa aming dibdib. Ngunit hindi pala ganoon kasimple. Nang gabing yun, habang nagpapahinga ang mga tao sa baryo, ako'y nakaramdam ng kakaiba. Para bang may matang nakamasid mula sa dilim. Ang hangin ay malamig at mabigat at ang mga aso'y hindi tahol ng tahol. Bagkus ay nakatungo, parang natatakot. Kinabukasan, kinausap kami ni Mang Isko. Ang sabi niya, hindi pa tapos ang lahat. Ang mga nilalang na nakita namin sa kuweba ay hindi pa ang pinakaugat ng lahat ng kaguluhan. May pinuno silang mas malakas, mas tuso, mas matagal nang namiminsala. Kung hindi raw yun mapapahinto, hindi titigil ang mga pag-atake. Muling kumalat ang balita. Si Mang Lito, isang magsasaka sa kabilang sityo, ay natagpo ang wala ng buhay sa kanyang kubo. Ang kanyang katawan ay nakasabit sa kisame at ang tiyan niya ay parang pinaghahanap-hanapan ng kung ano-ano. Ang dugo'y halos wala na at ang kanyang mga matay nanlilisik pa rin kahit wala ng buhay. Habang tumatagal, mas lumalakas ang pangamba ng mga tao. May mga pamilyang nagpasya ng lumikas, ngunit karamihan ay hindi makaalis. Walang sapat na pera at wala ring tiyak na pupuntahan. Kami na lamang ni Mang Isko, Ben at Lando ang naging sandigan nila. Nang gabing yun, nagtipon kami uli. Ngunit bago pa man kami makapagsimula ng pagbabantay, biglang may malakas na hampas ng hangin mula sa kakahuyan. Ang mga puno'y nagsipag-uga at mula sa madilim na bahagi ay lumabas ang isang nilalang. Sir Eric, yun ang unang pagkakataon na nakita ko ang pinuno ng mga aswang. Malaki ang kanyang katawan, halos doble sa karaniwang tao. Ang kanyang balat ay kulay abo, ang kanyang mga kukoy parang bakal na matalim, at ang kanyang mga matay kumikislap na parang apoy. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang mukay parang pinaghalong tao at hayop. May anyong tao, ngunit ang kanyang panga at ngipin ay parang sa isang mabangis na hayop. Lumapit siya ng dahan-dahan at bawat yapak ay nagiiwan ng marka sa lupa. Ang kanyang presensya ay mabigat at pakiramdam ko'y pinipigilan ng aking paghinga. Sa paligid namin, naramdaman kong nagsilabasang muli ang ilan sa kanyang mga kasamahan. Hindi na sila nagtago at kitang-kita namin na handa silang makipagtunggali. Hindi kami nagatubili. Si Ben ay agad na sumugod gamit ang palakol, ngunit bago pa siya makalapit, hinampas siya ng pinuno ng aswang gamit ang kanyang braso. Tumilapon siya sa lupa na parang wala lang. Si Lando ay nagtapon ng sibat. Tumama ito sa balikat ng nilalang, ngunit parang walang epekto. Si Mang Isko ang nag-orasyon at nagbuhos ng langis at doon lang siya bahagyang umatras. Ako na may nanatiling nakaposisyon, hawak ang kahoy na may bawang at asin. Nang lumapit siya sa akin, agad kong itinapat yun sa kanyang muka. Napaurong siya, ngunit hindi siya tuluyang nasaktan. Doon ko napagtanto na hindi siya basta matitinag ng karaniwang gamit. Ang laban ay tumagal ng ilang minuto. Bawat atake namin ay sinusuklian ng mas malakas na galaw mula sa kanya. Sa huli, nagpasya kaming umatras. Hindi pa yan ang oras para tapusin ang lahat. Kailangan pa naming maghanda ng mas mabigat na paraan para mapatay ang pinuno ng mga aswang. At ramdam kong mas lumalalim ang takot ng mga tao, ngunit sabay na rin ang kanilang pag-asa. Dahil kahit papaano, nakaharap namin siya at nakaligtas pa rin. Ngunit sa akin, Sir Eric, alam kong hindi pa ito ang huli. Darating ang gabi na babalik siya. Mas mabangis, mas mapanganib. At sa susunod, siguradong hindi na siya aalis ng walang nadadala. At dahil doon, hindi naging tahimik ang mga gabi. Ang bawat ingay ng hangin, ang bawat kaluskos sa paligid, lahat yun ay nagdadala ng kaba sa dibdib ng mga tao. Wala nang bata ang nakakapaglaro sa labas tuwing hapon, at kahit ang matatanday halos hindi na makatulog.
Ang baryo namin ay naging lugar ng takot at bulungan. Kami ni Namang Isko, Ben at Lando ay nagtipon kinabukasan upang pag-usapan kung paano haharapin ang pinuno. Sabi ni Mang Isko hindi sapat ang mga nakasanayang gamit gaya ng bawang, asin at langis. Kayang tiisin ng pinuno ang mga yon. Ang kailangan daw ay mas mabigat na ritual at mas mabisang armas. Ibinahagi ng Mang Isko na nasa kanyang kabataan, narinig na niya ang ganitong uri ng aswang. Mayroon daw silang pinagmumulan ng lakas, isang uri ng bagay na pinagtataguan nila. Maaaring buto, bato o kahit alagang hayop na kanilang ginagawang sisidlan ng kanilang kapangyarihan. Kung yun daw ang masisira, saka lamang sila hihina at tuluyang mamamatay. Ngunit mahirap hanapin yun dahil hindi basta-basta pinapakita ng nilalang. Nagsimula kaming mag-ipon ng gamit. Si Ben ay naghanda ng mas matibay na palakol at naglagay ng mga ukit sa hawakan nito. Si Lando ay gumawa ng sibat na may talim na gawa sa pinatigas na bakal. Binudburan ng asin at dinikit ang pulbos ng tuyong bawang. Ako naman ay nagtungo sa mga nakakatanda upang humingi ng payo. May isang albularyo mula sa kabilang baryo ang nagbigay ng langis na may halong dasal. At sinabi niyang yun lamang ang makakatulong kung sakaling makalapit kami sa pinuno. Sa gabi ng paghahanda, nagkaroon ng kakaibang katahimikan. Ang mga aso na dati laging tahol ng tahol ay nanahimik. Tila alam nila na may paparating. Ang buwan ay bilog at ang liwanag nito'y tila masyadong malinaw. Para bang nagbibigay ng babala. Ang mga tao sa baryo ay nagsindi ng kandila at nagdasal sa kanilang mga tahanan, habang kami pumwesto sa paligid ng baryo, handa sa kung anuman ang susunod. Makalipas ang ilang oras ng pagbabantay, nagsimulang sumipol ang hangin. Kasunod noon ay dumating ang kakaibang amoy. Amoy na parang bulok na karne at dugo. Doon namin nalaman na parating na sila. Isa-isang nagsilabasan ng mga aswang mula sa kadiliman. Hindi lang 5 o 10, marami silang dumating at tila lahat ay handa sa pag-atake. Sir Eric, nakaramdam ako ng matinding kaba sa dibdib ko, ngunit wala nang atrasan. Ang pinuno ay muling nagpakita. Mas malaki pa at mas babangis kaysa noong una naming nakita. Ang kanyang mga mata ay mas maliwanag ang pula at ang kanyang katawan ay parang nagliliyab sa galit. Sumugod siya at nagsimula ng malupit na labanan. Si Ben ay nakipagsabayan gamit ang palakol. Bawat hampas niya ay sinasabayan ng matinding sigaw. Si Lando na may hindi bumitaw sa sibat. Bawat hagis ay tumatama sa katawan ng mga kasamahan ng pinuno. Si Mang Isko ay walang tigil sa pag-orasyon at pagbuhos ng langis sa mga nilalang na lumalapit. Ako'y humawak ng mahigpit sa aking kahoy na may langis at asin. Nang makalapit ang pinuno, agad kong itinapat yun sa kanyang dibdib. Bahagya siyang umatras, ngunit muling sumugod. Doon ko naisip na baka tama nga si Mang Isko. Hindi siya mapapahinto hanggat hindi namin natutuklasan kung saan nakatago ang pinagmumulan ng kanyang lakas. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ko ang isang uwak na lumilipad sa itaas. Hindi ito karaniwang ibon, dahil mula sa kanyang katawan ay lumalabas ang maitim na usok. Bigla kong naalala ang sinabi ng albularyo. Madalas daw na sa mga hayop tinatago ang lakas ng nilalang na yon. Hindi ako nagdalawang isip. Agad kong kinuha ang sibat na naiwan sa lupa at inihagis sa uwak. Sir Eric, tumama ito. Bumagsak ang uwak at biglang nagliyab ang kulay itim na apoy. Kasabay noon napasigaw ang pinuno ng aswang. Isang sigaw na parang pinaghalong hayop at tao. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manghina at doon nagkaroon ng pagkakataon sina Ben at Lando na sabay na umatake. Tinamaan siya sa dibdib ng sibat at palakol, habang ako'y agad na sumugod at itinapat ang aking kahoy na may langis sa kanyang leeg. Si Mang Isko na may nagsambit ng huling orasyon. Sa huling hampas, bumagsak ang pinuno sa lupa at kasabay noon, isa-isang nagsipaghina at nagsipagtakbuhan ng kanyang mga kasamahan. Sir Eric, matapos bumagsak ang pinuno ng mga aswang at kumalat ang usok na parang abo mula sa kanyang katawan, matagal bago muling nakahinga ng maluwag ang buong baryo. Ang mga tao'y nagyakapan. May mga lumuhod at nagdasal at ang iba'y
Tumulo ang luha sa sobrang ginhawa. Sa wakas, natapos din ang matagal na gabi ng takot. Ngunit hindi yun simpleng pagtatapos dahil iniwan nito ang mga sugat na matagal bago maghilom. Si Ben ay nagtamo ng sugat sa balikat at binti ngunit nakangiti pa rin siya habang nakaupo sa lupa. Hawak pa rin ang palakol na puno ng dugo ng halimaw. Si Lando na may halos hindi na makalakad dala ng bigat ng kanyang pagod at mga gasgas sa katawan. Ngunit ang sibat niyang ginamit ay hindi niya binitawan kahit sandali. Si Mang Isko ay halos mawalan ng lakas ngunit sa bawat paghinga niya, alam kong nagpasalamat siya na nakayanan pa rin niyang ipagpatuloy ang laban. Ako'y napaupo na lang sa gilid, hawak ang kahoy na may langis na halos maubos na. Tinitigan ko ang paligid. Ang lupa'y puno ng bakas ng dugo, abo at sugat ng labanan. Ngunit sa kabila noon nakita kong unti-unting sumisilip ang araw mula sa silangan. At doon ko naramdaman ang tunay na kapayapaan na matagal na naming hinintay. Pagdating ng tanghali nagtipon ang lahat ng taga-baryo. Ang matatanda ay nagbigay ng pasasalamat kay Mang Isko, Ben, Lando at sa akin. Ang mga kababaihan ay nagluto ng pagkain, hindi dahil sa kasiyahan, kundi bilang pasasalamat na muli silang nabigyan ng pagkakataon na mabuhay ng walang kinatatakutang halimaw sa gabi. Ang mga bata na may naglaro na muli sa tabi, ngunit makikita pa rin ang bakas ng trauma sa kanilang mga mata. Lumipas ang mga araw at unti-unti ring bumalik sa normalang pamumuhay. Ang mga kalabaw ay muling dinala sa bukid. Ang mga tao'y bumalik sa pagtatanim at ang mga tindahan ay muling nagbukas. Ngunit hindi na nawala ang kwento tungkol sa nangyari. Mula sa mga pader ng baryo hanggang sa mga karatig na sityo, kumalat ang balita tungkol sa tindero ng pandesal na sa gabi nagiging manunugis ng aswang. Hindi ako lumapit para magyabang ngunit ramdam kong naging bahagi ako ng pagbabago sa baryo. Kada madaling araw patuloy pa rin akong naglalako ng pandesal, dala ang amoy ng bagong lutong tinapay. At tuwing gabi, kahit wala ng halimaw na nagbabalik, lagi pa rin akong may daladalang kahoy, asin at langis. Dahil alam kong hindi matitiyak kung kailan muling magbabalik ang dilim. Si Mang Isko ay naging higit na iginagalang. Ang mga kabataan ay lumapit sa kanya upang matutunan ng kanyang kaalaman sa dasal at pangontra. Si Ben ay itinuring na bayani ng mga bata at kahit sugatan lagi niyang ikinikwento ang kanyang karanasan upang matuto ang mas nakakabata na maging matapang. Si Lando na may bumalik sa kanyang sakahan ngunit lagi niyang dala ang sibat, nakasabit sa gilid ng kanyang kubo bilang paalala ng kanilang pinagdaanan. Ako, si Kaloy ay nanatiling tahimik. Hindi ko inisip ang sarili ko bilang bayani dahil alam kong ginawa ko lang ang nararapat, ngunit sa bawat pandesal na ibinibigay ko tuwing umaga, ramdam ko ang ngiti at pasasalamat ng mga tao. Hindi lang dahil sa tinapay kundi dahil sa alaala ng laban na pinaglaban namin para sa kanila. Noong mga panahon na yon ay nanatiling tatak sa aming baryo. Ang mga gabi ng sigaw at kaguluhan ay napalitan ng katahimikan. At ang mga tao ay dati laging takot at natutong magtiwala muli. Ngunit nanatili rin ang babala na sa likod ng mga bundok, sa ilalim ng mga anino, laging may nakaabang na hindi nakikita ng ating mata. Kaya tuwing may dumarating na bisita mula sa ibang lugar at nagtatanong kung bakit mahigpit ang mga taga-baryo tuwing gabi, lagi naming sinasabi ang totoo. Huwag maliitin ang mga nilalang na hindi nakikita. Dahil minsan, ang pinakamalaking laban ay hindi nagaganap sa liwanag, kundi sa pinakaitim na dilim ng gabi. At doon nagtatapos, Sir Eric, ang kwento ko. Ako si Kaloy, isang simpleng tindero ng pandesal sa umaga, na minsang naging manunugis ng aswang sa gabi.